Topic number 8, operant conditioning. Ang operant conditioning ay ipinakilala ni B.F. Skinner na pinanganak noong 1904, namatay noong 1990. Siya ay isang Amerikanong psychologist. So pinalawak niya ang mga idea ng naunang mga behaviorist, ngunit nakatuon siya sa kung paano hinuhubog ng consequences o mga kapalit na isang kilos ang kusang loob na pag-uugali. Sikat ang kanyang mga eksperimento gamit ang tinatawag na Skinner box, kung saan ginamit niya ang daga at kalapati upang pag-aralan ang proseso ng pagkatuto. So ayon kay Skinner, natututo ang tao sa pamamagitan ng gantimpala at parusa. Kapag ang isang kilos ay may gantimpala, mas malamang na mauulit ito. Kapag ang isang kilos ay may parusa, mas malamang na iiwasan ito. Ang apat na mahalagang proseso or the 4 key processes: positive reinforcement, pagbibigay ng maganda o positibong bagay. Halimbawa, pinuri at binigyan ng reward ang estudyante dahil mataas ang kanyang marka. Number 2, negative reinforcement. Pagtanggal ng hindi ka nais-nais, removing something bad. Halimbawa, kung matapos agad ang homework, hindi nagagawa ng gawaing bahay. Number 3, positive punishment. Pagdadagdag ng hindi ka nais-nais. Halimbawa, binibigyan ng dagdag na gawain ng estudyanteng nahuli sa klase. Ayan. Number 4, negative punishment. Pagtanggal ng kanais-nais. Halimbawa, inalisan ng cellphone ng isang kabataan dahil sa kanyang paglabag sa patakaran. So, ito pa po yung ibang mga halimbawa. Ang estudyanteng masipag mag-aral at nakakuha ng mataas na grado, so binibigyan siya ito po ay under ng positive reinforcement. Ang driver na nagsusuot ng seatbelt para mawala ang nakakainis na tunog ng alarm, negative reinforcement daw po ito. Ang batang pinapagalitan dahil sumagot ng pabalang, ito po isang positive punishment. Ang kabataan na tinanggalan ng gaming privileges matapos lumabag sa rules, ito po ay negative punishment. Ang operant conditioning ay nagpapaliwanag kung paano nahuhubog ang kusang loob na pag-uugali sa pamamagitan ng gantimpala at parusa. Malaki ang gamit ito sa pagtuturo ng disiplina, pagsasanay at pagbuo ng mabubuting gawi. Ngunit hindi nito lubos na naipapaliwanag ang panloob na motibasyon o mas komplikadong uri ng pagkatuto.